And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, kakapasok lang na balita na itong China daw mga kababayan, napipiko na daw di umano sa ating mga Pilipino dahil sobrang kulit daw natin dyan sa may West Philippine Sea. No, dahil patuloy pa rin daw natin na tinitindigan at kiniklaim yung West Philippine Sea na yan. Abay, para bang gusto nang sabihin mga kapatid na hayaan na lang natin sila diyang angkinin yung teritoryo natin dyan sa may West Philippine Sea. Parang ganun yung gustong mangyari ng China eh. Pero bago ang lahat mga kapatid, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel at mahilig ka sa ganitong klase ng content, no? Please don't forget to subscribe, and please lang guys, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So wag na natin patagalin to, alamin na natin to mga kapatid. Kasi napiko lang sila, hindi nila mapigil eh. Talagang pinapakita na natin na determinado tayo. So talagang kumbaga ginagamit na nila yung escalation ladder. Talagang pinapatasan nila. Talagang nananakit na sila na may mga damages na nangyayari. Napipikon na umano ang China sa Pilipinas dahil sa patuloy na paninindigan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Parang lumalabas itong mga kababayan na parang sila pa yung agrabyado sa atin, no? Na kung tutuusin mga kapatid, tayo nga po yung inaagrabyado nila, no, sa pamamagitan ng pag-angkin nila ng ating teritoryo. Dahil kung tutuusin mga kapatid, no, may sapat po tayong basihan at batayan kung bakit kiniklaim natin yung West Philippine Sea na sa atin yan. No, dahil pinanalo na natin sa kaso, no? Nagkaroon ng kaso, pinanalo natin 'yan, no, sa International Court at napatunayan, no, na yung yung West Philippine Sea na 'yan ay sakop pa po 'yan ng Pilipinas. Pero yung lumalabas ngayon mga kababayan na parang sila pa yung inaagrabyado natin, no, at tayo pa yung nang-aangkin ng kanilang teritoryo. Ibang klase din yung China mga kapatid, no? Sobrang ganid po nila. No, wala na po ako ibang masasabi sa kanila kundi sobrang ganid po talaga ng mga taga-China na to. Ito'y dahil sa kabila ng mga propaganda ng China ay hindi tumitiklop ang Pilipinas para sukuan ng BRB Sierra Madre sa Ayungin Shoal, kaya't humantong na ito sa pananakit. Ito ang pananaw ng International Studies expert ng De La Salle University na si Professor Renato de Castro. Aniya, maaaring mas malala pa ang mga gagawing hakbang ng China dahil sa plano talaga nitong sakupin ang 70% ng West Philippine Sea. Lalala pa yan pag gumamit na talaga sila ng dahas. At posible yan kasi yung Chinese Coast Guard, unang-una yung capability nila, no? Yung mga ginagamit yung Chinese Coast Guard, tatandaan natin yung kasaysayan niya, no? Ang goal talaga ng Chinese Coast Guard, hindi talaga yung constabulary of the sea. Ang goal talaga ng Chinese Coast Guard, manakop. Kailangan lang Grabe, ngayon na gawin ng Ibig sabihin ng mga kapatid kung saan nakalutang yung barko ng yung Chinese Coast Guard na barko ng China, ibig sabihin sa kanila yung teritoryo, no? Kung yun ang punto, kung yun ang basihan nila ng pagsakop ng isang lugar, abay delikado talaga itong China mga kababayan, no? Kahit sa ang parte ng Pilipinas pala, kung halimbawa, no, yung Batanes Island na yan, no, kung sakali pa lang dumaong diyan yung Chinese Coast Guard mga kapatid, no, ibig sabihin nun sa kanila na rin pala yung Batanes. No. Kasi yun yung rule ng Chinese Coast Guard nila mga kababayan ayon dito, no. Base lang ito mga kapatid sa pagkakaintindi ko. No, yun yung ginagamit nila sa pagsakop ng isang teritoryo, no. Kung saan pala ito nakalutang sa kanila na yung teritoryo na yon. Sobrang ganid nga talaga nitong China mga kababayan. Pilipinas na ituloy ang ating mga aktibidad sa West Philippine Sea dahil hindi naman natin basta pwedeng isuko ang ating mga bahura sa China, pero meron itong kaakibat na panganib. Paliwanag ng eksperto, hindi naman kasi natin pwedeng sabayan ang ginagawa ng China sa kanilang marahas na pamamaraan. Well, itutuloy pa rin natin. Hindi naman tayo pwede gumamit ng dahas. Talaga antayin natin silang gagamit ng dahas. At kung gumamit man sila ng dahas, talagang, well, let's prepare for the worst, no? Let's hope for the best. Ayon kay De Castro, kung uupuan ito Sa tingin ko mga kababayan, halimbawa niyan, wina-water cannon nila tayo. Hindi naman siguro masama na gamitan din natin sila ng water cannon, no? Gaganti din tayo. Kumbaga, kung bardagulan ang gusto nila, di bardagulan tayo.
No? Gamitan din natin sila ng water cannon mga kapatid, no? Na yung tubig galing sa septic tank. 'Di ba? Hindi naman dahas yung paggamit ng water cannon mga kababayan. No. Ang dahas kasi na sinasabi mga kapatid kung gumagamit ka na ng mga armas, no. Yun po yung dahas na sinasabi ng Pilipinas at China. Hihilingin lamang ng China na itigil ang RORE mission at tanggalin ang BRP Sierra Madre hanggang sa pag-pull out ng puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi pa sapat aniya ang nangyari kamakailan upang i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Pero ikinababahala na rin ito ng Amerika kaya nagkakaroon na ngayon ng mutual consultation. Hindi pa armed hindi pa kinetic Pero naging concern na rin ng Amerika because this is leading to possible use of China by kinetic force. Kung tutuusin mga kababayan, itong Amerika talaga, nag-aantay lang ito ng signal ng ating presidente. No? Pag sinabi ni BBM, back upan niyo po kami, mahal na Pangulo. No? Dahil parang hindi na namin matiis itong taga-China. Sobrang minamaliit na talaga kami nito. No? So, magdideklara na siguro kami ng gera nito. No? Yan lang po ang inaantay na signos ng presidente ng Amerika mga kababayan. No? Pag sinabi ni BBM na, sige, gigirahin natin ang China. No, automatic 'yan, no? Lahat ng aircraft carrier ng Amerika nandito na agad yan sa Pilipinas mga kapatid. Para lang back-upan tayo at baka hindi lang Amerika yung sasama sa atin mga kababayan. Kaya nga lang iniisip din ng presidente yan Kung makikipaggera kami, buti sana kung sundalo lang versus sundalo. Ang problema kasi niyan, atakihin yung mga sentro ng bansa mo, no? Yung mga ang target pa naman ng mga ganyan mga kababayan, yung mga malalaking building, yung sentro ng kalakalan, yung mga business center ng bawat isla sa Pilipinas, yun yung tatargetin ng mga yan. No? Kaya siyempre pagka na-damage tayo, no, nagkanda basag-basag yung mga syudad natin, yung gagastusin ng gobyerno diyan baka hindi makabangon, no? Baka kukulangin yung pondo ng gobyerno para ibangon uli yung ating bansa pati yung ating ekonomiya. No, siguro nagtitimpi lang din talaga itong si BBM, no. Hangga't kayang magtitimpi tayo, pero pag sobra na dapat nang kalusin niya. Parang pelikula lang no. Kaya nga yung sa State Department statement, sinabi nila there's already consultation going on, which is actually the Mutual Defense Treaty being already put into motion. Pero ayon sa isa pang security analyst na si Professor Romel Banlawi, lalong lalala ang sitwasyon sa lugar kung hindi seryosong mag-uusap ang dalawang panig kung paano re-resolbahin ang sitwasyon. Napakahalaga na magkaroon ng friendly relationship yung dalawang bansa para ma-peacefully manage natin yung conflict dyan sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa dalawang areas na sa tingin ko ay red lines ng bawat bansa, yung East Shoal at ang Scarborough Shoal. Not to mention, alam niyo mga kapatid, no, ito personal ko lamang na opinion to Hindi ako naniniwala na dapat makipagkaibigan ulit tayo sa kanila at mag-usap tayo no. Sa tingin nyo ba mga kababayan, luluhod sa atin ang China kung sakali? No? Kung mag-uusap kasi itong si President Marcos at si Xi Jinping mga kapatid, no? Panigurado niya, terms pa rin ng China yung ipagdidiinan nila. No? At hindi makikinig yan sa ating mga hinaing laban sa kanila. No? Tandaan niyo yung mga kababayan, never po yan magbabow down ang China sa Pilipinas. No? Kasi yung West Philippine Sea na yan mga kapatid, nakitaan na nila yan ng malaking supply ng langis. No? Kaya never yan na i-give up ng China mga kapatid. No? Never yan. Hindi ako naniniwala na pag nakipagkaibigan tayo sa kanila at nakipag-usap tayo, no, papakinggan tayo ng China. Ang gusto ng China na mangyari diyan mga kababayan, tatango tayo sa terms nila, hindi sa terms natin. No, never na makikinig sa atin yung taga-China na yan mga kababayan. No. Kasi sobrang liit ng tingin ng mga Chinese na yan sa Pilipinas. Biruin nyo mga kapatid nung panahon ni President Duterte, magkaibigan na sila pero ni minsan hindi din nila pinakinggan si President Duterte. Napakiusapan lang no ni President Digong na hayaan mo na yung mangingisda namin diyan. Pero yung sabihin mong napakiusapan ni President Duterte na ibigay na sa atin hayaan na sa atin yung West Philippine Sea na yan, hindi nangyari yan mga kababayan. Kaya sa tingin ko,
no? Kung sakali mang makipag-friendship uli tayo diyan sa China at makipag-usap tayo tungkol diyan sa West Philippine Sea, never pa rin makikinig sa atin 'yan. Ipagdidiinan pa rin nila yung kanilang claims diyan sa may West Philippine Sea. Yung Great Bank. Pero yan, tatlo na yan ang pinakadelikadong area sa West Philippines. Naniniwala si Professor Banlawi na habang nag-uusap ang dalawang bansa, dapat din na magkaroon ng coordinated actions para maiwasan ang kani-kanyang unilateral activities dahil gumagawa ng law enforcement sa lugar ang magkabilang panig. Ayon kay Banlawi, hindi na niya ikinagulat ang nangyaring aksyon ng China sa Ayungin Shoal noong Martes dahil maaaring lumalapaan niya ang mga susunod na hakbang ng China kung hindi ito masusolusyonan. Baka magkaroon pa ng mas malala pang insidente sa naranasan natin ngayon. Kumbaga, yung naranasan ngayon ay the worst so far. Pero sa aking pagbabasa ng sitwasyon ay makakaranas pa tayo ng mas grabe pang insidente kung hindi natin mapipigilan ang mga respective unilateral activities natin dyan. Sa tingin ko dito mga kababayan, ganito lang kasimple yan eh. Ito personal ko lang opinion to mga kapatid hindi po ito sumasalamin sa pananaw ng mga eksperto. Pero sa tingin ko dyan mga kapatid, itong panggigipit ng China sa atin tulad ng pagwa-water cannon nila sa ating mga kababayan dyan, na naghahatid lamang ng mga supply para dun sa ating, dyan sa may BRP Sierra Madre. Ang ginagawa kasi ng China sa atin mga kababayan, kumbaga inuubos nila yung pasensya ng ating mga kababayan dyan. No? Tulad yan, bubombahan tayo ng water cannon. No? Ang gusto nilang mangyari, tayo yung mag-first move na bumunot ng armas natin. No? Ayaw nilang sila yung unang magpaputok, kumbaga, no, ng kanilang armas dahil iba kasi ang magiging dating ng mga kapatid. Gusto ng China mga kababayan kung bakit ginigipit nila tayo, binawater cannon tayo dyan. Gusto nilang sagarin yung pasensya ng mga kababayan natin dyan to the point na mapipilitan tayong bumunot ng ating mga armas at ipaputok natin papunta sa kanila. No, nang sa ganon, pag nangyari yun mga kapatid, that's the time na itong China may rason na makipaggera sa Pilipinas. Dahil iba kasi ang magiging kwento diyan mga kababayan pag sila yung una na gumamit sa atin ng armas. No? Ibig sabihin pag sila yung nauna, sila yung nagdeklara ng gera. No? Ang gusto nilang palabasin mga kapatid na ang Pilipinas ang nagdeklara ng gera. Kung kaya't tuwing may resupply mission diyan, talagang binabalahura nila, no? Ginigipit nila, winawater cannon nila, no? Kasi gusto nilang mangyari diyan, bumunot kayo, Pilipinas, bumunot kayo. No? Nang sa ganun, may rason na kami na girahin kayo. Siyempre, nasa atin yung US mga kapatid. Kakampi sa atin ngayon yung US. May rason na ang China para pigilan ang US. Oops, huwag kang mangialam dito. No? Na unang magpaputok to, sila yung naghamon sa amin ng gera, sila yung unang nagpaputok. No? Sila yung unang naglabas ng kanilang armas at tinutok sa amin. No? Kaya wala kang karapatan na mangialam dito dahil Pilipinas mismo ang nagdeklara ng giyera. No? Yun yung gustong gawin ng China mga kababayan. O yun yung gusto nilang mangyari. Na tayo yung maunang bumunot ng ating mga armas diyan. No? Nang sa ganon, may rason sila na girahin tayo. Kanya nga lang, at tayong mga Pilipino mga kababayan, mahaba yung PC natin eh. No? Kung kaya pa naman na magtimpi tayo, magtitimpi tayo. Gaya na sabi ko mga kapatid, no, kung ginamitan tayo ng water cannon, bakit kaya hindi rin natin gamitan ng water cannon? Kung bardagulan lang din naman, sagutin din natin ng bardagulan yan. No, hindi naman dahas ang water cannon mga kababayan, kasi kung dahas lang ang water cannon, edi sana nagkagera na tayo dahil wina-water cannon tayo ng mga taga-China. No. Yun lang ang gustong mangyari ng China mga kapatid. No. Talagang uubusin nila yung pasensya ng ating mga kababayan dyan to the point na mapipilitan na tayong maglabas ng ating armas at paputukin ito. No. Kasi itong mga armas natin mga kababayan, no, nagsasalita kasi yan. Pag tinutok mo yan sa kalaban natin sa dito sa China, pag tinutok mo yan at pinaputok mo yan, ang ibig sabihin niyan mga kapatid, nagdideklara na tayo ng gera laban sa kanila. Gumamit na tayo ng armas eh. No? So yun. No? Yun yung analyzation ko diyan mga kabayan. Kaya buti na lang talaga itong mga
Coast Guard natin, no? Mahaba yung pasensya nila. No? Talagang nagtitimpi talaga sila mga kababayan for the sake lang, no, sa ating bansa. Dahil kung tutuusin mga kapatid, kung mahina lang yung pasensya mo diyan at mainitin yung ulo mo, no, pag ginanyan ka, binombahan ka, nagkanda sugat-sugat ka na diyan dahil sa lakas ng pressure ng water cannon, baka mapilitan ka talagang ilabas yung kuan mo diyan, yung Armalite mo diyan at itutok mo dun sa kanila eh. Kaya nga lang, buti na lang talaga mga kababayan na itong mga nandyan sa West Philippine Sea, mahahaba po talaga yung kanilang pasensya. No. Sa tingin ko, okay lang naman siguro makipagbardagulan tayo. In the first place mga kapatid, area natin yan. No? Sa atin yan dyan. Kaya okay lang na makipagbardagulan tayo sa kanila ng water cannon dyan. No? Tapos galing sa septic tank yung tubig. Diba? Yan lang naman yan eh. Pansinin nyo guys mahigit na 1 dekada yung girian dyan. No? Pero ni minsan, hindi pa sila naglabas ng armas. No? To the point na inisprehan nila ng kanilang mga high-powered na mga armas yung mga Coast Guard natin dyan. No? Yun, water cannon lang. No? Yun lang ginagawa nila sa atin. Ni minsan, hindi pa sila naggumamit sa atin ng dahas talaga. Dahil ayaw nga nilang mangyari mga kapatid na sa kanila magsimula yung putok. No? Gusto nila sa Pilipinas magsimula yung putok. No? Kasi ibang usapan kasi mga kababayan pag sila yung unang nagpaputok. No? Talagang mapipilitan ang Amerika na mangialam na talaga dyan. O kinana nyo ang Pilipinas. Kagrupo namin yan. Tropa namin yan, kinana nyo. No? E di syempre, pinaliguan na ng tawag to, ng mga nuclear missile yung China pag nagkataon. At hindi lang iisa ang kakampi ng Pilipinas mga kapatid. No? Maraming kaalyadong bansa ang Pilipinas. No? Isa din yan sa pumipigil sa China. No? Kung kaya't ayaw nila tayong gamitan ng dahas talaga. Water cannon lang. No? Yun yung analyzation ko dito mga kababayan. And uulitin ko mga kapatid. No? Personal ko lamang po itong opinion at hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Gaya na sabi ko, hinaantay lang ng China mga kababayan na masagad yung ating pasensya at tayo yung unang magpaputok sa kanila. No, para may rason na sila nagirahin tayo. No. Kasi pag nangyari yon, walang karapatan ng Amerika mga kapatid na mangialam. No. Sila unang nagpaputok sa amin eh. Alangan naman hindi kami gaganti. No. Yun. Yun talaga yung tingin ko diyan, no, na ginagawa ng China sa atin. Para sa kanya, mas magiging komplikado ang sitwasyon kung gagamitin ang Mutual Defense Treaty sa Amerika. Paliwanag ng security. Hindi pa naman natin kailangan gamitin yung Mutual Defense Treaty natin mga kababayan dahil hindi pa naman nagdideklara ng giyera ang China. No. Kaya antayin muna natin na magdeklara sila tsaka natin gamitin yung Mutual Defense Treaty natin. No, kasi yung ganyan lang naman na wina-water cannon tayo, gaya na sabi ko, makipagbardagulan na lang tayo, sabayan na lang tayo ng water cannon dyan. No. Yun, pwede pa yan. No? Hindi pa natin kailangan ng tulong talaga ng Amerika dyan. No? Kasi itong Amerika mga kapatid, isang kalabit lang talaga ng ating presidente yan. Nako. No? Gera talaga agad yan. Makikipag-gera talaga yan. Lalo na itong Amerika may simpleng galit dito sa China. Pupulbusin talaga niya yung China na yan. No? Kaya napakadelikado mga kababayan. Yung sabi ng iba na ginagawa lang daw tayong pain ng Amerika, posible. No? Posible din yan. No? Naniniwala din ako dyan. No? Hindi naman tayo manhid para hindi natin maramdaman yan eh. No? Kasi ang Amerika mga kapatid ayaw lang talaga nilang personal na magdeklara ng gera dito sa China eh. Naghahanap lang talaga itong Amerika mga kababayan ng sapat na dahilan para makipaggera sa China. No? Kaya nakasalalay po talaga sa ating presidente yan. No? Nakasalalay po sa ating presidente yan. No? And buti na lang ating presidente mahaba din ang pasensya mga kapatid. Pero ganun pa man, nakaka-proud mga kababayan dahil pinapakita po talaga ng ating Pangulo na may pangil ang Pilipinas. No, bahala kayo diyan, maasar kayo sa amin, maasar na kayo. Wala kaming pakialam, no. Problema niyo na 'yan, no. Pinipilit yung angkinin yung lupa namin, o sige. Mag-asaran tayo diyan sa may West Philippine Sea.
expert, hindi ito makakatulong sa pagresolba ng mapayapang paraan sa lugar at lalo lang mamimilitarize ang issue. Sa ngayon, ang problema pa lang natin ay law enforcement and political problems. We don't want these law enforcement and political problems to develop into a military problem, because if it develops into a military problem, that will really create violence in the area. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. So yun guys, no? Napakinggan natin at nalaman natin kung ano yung dahilan kung bakit napipikon sa atin yung China. Pero gaya ng sabi ko sa inyo mga kapatid, no? Ang rason dyan, ang pinaka-rason dyan kung bakit patuloy tayo na binubuli ng China, wina-water cannon tayo, dahil gusto nilang sagarin mga kababayan, base lang ito sa aking paniniwala, gusto lang talaga nila tayong sagarin, no, na maubos yung ating pasensya at magpaputok tayo sa kanila. No, nang sa ganon, may rason na sila para makipaggera sa Pilipinas. No, dahil alam nila mga kapatid na kayang-kaya nila tayong pulbusin, no, dahil sobrang dami po ng kanilang mga pandigma dyan. Pero hindi naman tayo basta-basta rin magpapatalo sa kanila. Kumbaga hindi tayo basta-basta susuko na hindi lumalaban mga kababayan. Gusto nilang ubusin yung pasensya ng mga Pilipino. Hanggang saan ba talaga yung lalim ng pasensya ng mga Pilipino? No? Tuwing nagwa-water cannon siguro yung mga kababayan, nagdadasal tong China, sige, bumunot na kayo. Bumunot na kayo para masimulan na natin, no, yung giyera. No. Pasalamat na lang din tayo mga kapatid na nasa katinuan yung mga dinideploy diyan na mga tropa. No, kasi kung mga mainitin pa yan na mga tropa natin, baka tayo talaga yung mauna dyan mga kabayan. Alam naman natin kung paano magalit ng isang Pilipino mga kapatid. No. Grabe din yung pagtitimpi ng ating mga kababayan dyan. No? Matuturing talaga natin mga bayani. No? Kasi kahit paano, iniisip nila ang kapakanan ng bayan. Konting mali lang nila dyan mga kapatid. No? Ikakapahamak po ng ating bansa. Anyway guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. No? Please don't forget to subscribe to my YouTube channel kung bago ka lang dito kapatid. And please lang guys, no, like this video. No, yun lang po ang hiling ko sa inyo. Hanggang dito na lang. Adios.